Taong 2022 nang magsimula ang isang matinding giyera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Gumanti ang Ukraine nang umpisahan ng Russia ang kanilang invasion at sa darating na mga henerasyon, isa itong pag-uusapan sapagat ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia ay ang pinakamahabang giyera ng magkabilang panig. Marami ng mga buhay ang nasayang ng magkabilang panig, mga sundalo man o mga sibilyan, maging ang kanilang mga ekonomiya ay apektado, maging ang presyo ng gasolina sa iba't ibang panig ng mundo ay hindi nakaligtas. Hanggang sa gumawa ng isang napakatinding drone strike ang Ukraine nito lang buwan ng Hunyo, wasak ang 40 na mga bombers ng Russia. Ano nga ba ang mensahe ni Vladimir Putin kaugnay sa napakatinding drone strike ng Ukraine na nagwasak ng maraming military base sa Russia? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like na walang halong pagdadabog. I-click mo na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 4, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong reaksyon at mensahe ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin at ang kanyang babala sa Ukraine kaugnay sa isinagawang napakatinding drone strike na isinagawa sa iba't ibang lugar sa Russia na kung saan winasak nito ang maraming mga bombers. Gamit lamang ang mga affordable na drones. Umabot ng 117 na drones ang gamit ng Ukraine at ang presyo nito ay nasa mga $400 lamang. Drones na mabibili kahit sa Amazon. Pero ang mga drones na ito ay kayang kontrolin kahit milya-milya ang layo nito mula sa Ukraine papuntang Russia. At katunayan, kasama nga sa mga pag-atake ng Ukraine ang Siberia na nasa mga 3,000 miles mula sa Russia at Ukraine. Sa mga nagtatanong kung bakit hindi ito na-detect ng mga air defense system ng Russia. Kasi ang mga drones ng Ukraine ay ipinasok mismo sa loob ng Russia. Maraming mga wooden cabin ang ikinarga sa trucks at ito mga kaibigan ay punong-puno ng drones at ang pintuan ng nasabing mga wooden cabin ay kontrolado ng remote control. At nang malapit na sa target ang mga trucks ng Ukraine, binuksan gamit ng remote control ang mga pintuan ng wooden cabin at nagliparan ang mga drones at hindi nakaligtas ang maraming mga aircraft ng Russia. Ang pangyayaring ito sa Russia ay inihalin tulad ng maraming mga eksperto na kagaya ng Hawaii attack noong atakehin ng Japanese forces ang isang military base ng Hawaii na pag-aari ng United States of America at ayon mismo sa Ukraine, 18 buwan ang kanilang paghahanda hanggang sa maging perfect ang pag-ataking ito na tinawag nilang Spider's Web. Ngayon, natural, hindi mananahimik ang Russia rito sapagat itinuturing ito mga kaibigan na isang napakalaking damage para sa puwersa ng Russia at katunayan 38% na mga bombers sa mga lugar na ito ang nawasak. Ibig sabihin mga kaibigan, malapit nang maging kalahati. May matinding mensahe naman si Vladimir Putin. Ayon sa ulat, sinabi ni Vladimir Putin na kung iniisip ni Volodymyr Zelensky na ang kanilang ginawang drone attack sa mga lugar sa Russia ay katapusan na ng Russia. Ayon kay Vladimir Putin ay nagkakamali raw si Volodymyr Zelensky at nangako ng isang matinding paghihiganti ang puwersa ng Russia laban sa Ukraine. Ayon mismo sa Russian analyst na ang gagawing paghiganti ng Russia sa Ukraine ay isa sa mga isinasaalang-alang ay ang desisyon ng US President na si Donald Trump. Sa ngayon kasi mga kaibigan, ang Russia at ang Ukraine ay nagpapadala ng kanilang mga delegasyon sa Turkey
upang pag-usapan ang kanilang posibleng ceasefire. Pero ayon sa maraming mga eksperto, paano ngayon maisasakatuparan ang pag-uusap tungkol sa ceasefire dahil sa pangyayaring ito? Ngayon, alam ng buong mundo na ang Ukraine ay kaalyado ng United States of America at ibang mga Europe countries at maging si Vladimir Putin at Donald Trump ay medyo nagkakaayos. Ngayon, sa pangyayaring drone attack ng Ukraine sa Russia, maaaring makaapekto ito sa relasyon ni Vladimir Putin at ni Donald Trump. Maaaring sabihin ng Ukraine na walang alam ang United States of America sa kanilang ginawang drone attack sa Russia. Pero ang tanong, sino ang maniniwala? Sapagkat alam nga ng buong mundo na ang Ukraine at Amerika ay malapit na magkaibigan. Kaya ang sagot sa kung paano magre-respond ang Russia sa Ukraine, ito ay magdidepende sa kung ano ang sasabihin ni President Donald Trump. At ang reaksyon ni President Donald Trump, napakalaki ng impact upang magkaroon ng ceasefire ang Ukraine at Russia. Ibig sabihin, kinakailangan nitong pumagitna sapagkat kung hindi ay napakalaking gulo ang mangyayari. Dahil kung tutuusin, hindi biro ang ginawa ng Ukraine sa Russia at napakasakit ito para sa damdamin ng presidente ng Russia. At kapag gumanti ito, malamang malaki rin ang kanilang gagawin. And of course mga kaibigan, hindi rin mananahimik ang United States of America at mga allied countries ng Ukraine. Marahil sasali ito o tutulungan ang Ukraine na i-intercept ang mga atake ng Russia. Kung baga, sa pangyayaring ito mga kaibigan ay tila nagkabuhol-buhol ang sitwasyon. Pero isa ang malinaw na kahit na nagsagawa ng matinding drone strike ang Ukraine, ang mga delegado naman ng Ukraine at Russia na nasa Istanbul at nagkasundo pa sila na magpapalitan sila ng mga prisoners of war. Maging ang mga sugatan na kanilang mga hawak ay nag-agree na kanilang pakakawalan. Maging ang mga wala ng buhay ay ibabalik sa magkabilang panig. Pero ayon sa Ukraine mga kaibigan, expected nila na talagang magkakaroon ng paghihiganti ang Russia. Pero ito ang sinabi ng Ukraine, we are not going to surrender. At hindi raw sila magpapatinag sa ultimatum ng Russia. Pero sa dulo ng mensahe ng Ukraine, but we do not want to fight. Kung ating pagmamasdan ang mapang ito, di hamak na talagang napakaliit ng Ukraine ikumpara sa Russia. Tila David and Goliath ang labanan. Ang tanong, paano lalabanan ito ng Ukraine? Gayong ang Russia mga kaibigan ay alam na ng buong mundo na ang Russia ay isang nuclear power country. Ayon sa mga eksperto, ang matinding panlaban ng Ukraine ay friendship sapagkat ang mga kaibigan ng Ukraine ay mga powerful at nuclear power country gaya ng United States of America at Europe. Talagang ang sitwasyon na ito ay napakahirap. At hindi natin mawari kung ano ang mga nasa isip ng mga leaders ng mga bansang ito. Malaki rin ang papel ng United States of America at ang mga susunod na galaw ng mga bansang ito ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at gusto mo ang ganitong mga content at baka bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Samahan mo na rin ng like at i-click mo na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin at sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!